Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng miyembro ng DFC Dubai. Ngayong umaga ay papasalamat natin dahil muli ay magkakaroon na naman tayo ng Bible study. So, ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa aklat ng First Corinthians. So, bago ang lahat, tayo muna ay magdasal. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito sapagkat kami makapakinig na naman muli ng mabuting salita mula sa inyo, Panginoong Jesucristo. Nawa ay ang mga salita niyo lamang ang mamutawi sa aking bibig at maraming salamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa araw-araw naming pamumuhay. Ang lahat ng ito ay aming sisamot dalangin mula sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so umpisa natin sa pagbabasa. Umpisa natin sa verse 7 ng 1 Corinthians chapter 6 verse 7 to 11. Kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ng mga gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Ngunit, ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya at ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. 11. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan, sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, kung titingnan natin sa sinabi ng ating sa ating nabasa sa banal na aklat, banal na kasulatan, ay hindi tayo perpekto dahil dati din nating ibig sabihin naging makasalanan din tayo. Bagkus lamang ay ang Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo ng kanyang sarili upang iligtas tayong lahat sa kasalanan. Kumbaga, nilinis na niya tayong lahat. At sa salitang pagtitiis ay napakahirap pakinggan dahil sa totoo lang, parang ang hirap sa pakiramdam na magtiis tayo. Dahil alam naman natin na pagtitiis talagang may kaakibat na pighati. May gumawa ng hindi maganda sa atin, pero kailangan natin silang patawarin o tiisin na hindi tayo makagawa
ng paghihiganti laban sa mga gumagawa ng hindi maganda laban sa atin. So, pakahirap, di ba? Hindi mo lubos akalain na inuutusan tayo ng Panginoon upang maging matiisin at huwag gumanti, iwasang gumanti sa mga taong gumagawa ng hindi maganda laban sa atin. No? So, yun nga, pare-parehas tayong talo dahil katulad ng nabasa natin, napakinggan natin na walang sino man ang panalo kapag ka tayo ay nagkaroon ng demandaan. Dahil unang-una, katulad niyan, ay sa doong nangyayari na lang, sino din ang talo, di ba? Dahil unang-una, kukuha ka ng abogado mo, gagastos ka ng malaking pera, matagal bago ma-verdict ang kaso, magkaroon ng verdict ang kaso, abutin minsan ng ilang taon. So why not pagbigyan na lang natin, tiisin na lang natin na hayaan na lang natin ang lahat. Diba? Kung ito ay maliit na bagay lamang, bakit hindi na lang natin palagpasin upang maiwasan lahat ng gulo? Hindi naman na dapat nating pinalalaki yung issue na dapat napag-uusapan na lang ng personal. Bakit pa natin palalakihin at paabutin pa sa kasuhan? No? Kaya hindi rin dapat na i-practice natin sa sarili natin na may nagawa lang na mali ang isang tao laban sa atin, no? Konting kasalanan lamang na nagawa sa atin isang tao, dadali na natin sa kasuhan upang lamang makaganti ka o makuha mo yung justisya. Pwede naman natin pag-usapan. Diba? Isa pa, gagawa tayo ng kasalanan mismo pa doon sa kapatid natin sa pananampalataya. Diba? Which is dapat idulog natin ito sa mga pastora upang maayos yung gusot sa pagitan ng dalawang tao na merong alitan. Hindi na dapat na makarating pa ito sa mga hindi mananampalataya, at lalong-lalo hindi na dapat ito makarating pa sa mga chismosa na pagtatawanan lamang yung mga pangyayari na nagaganap sa inyong dalawa. So, bakit hindi natin dalhin sa ating mga pastor o pastora kung di kayang maayos sa level ng mga workers o mga churchmate, kundi hindi kaya sa level na yan, bakit hindi natin idulog sa mga pastor at pastora upang sila naman ang bahala na bigay ng solusyon sa kinakaharap na problema ng dalawang taong yun. So, yung mabilis lang, matungo naman tayo sa wait lang. So, maaari bang buklatin natin ang ating aklat, ang ating Biblia sa Roma 12:17-19. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa.
Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen. So kita natin, sabi dito sa ating binasa, magpakita tayo ng kabutihan sa tao na nakagawa sa atin ng hindi maganda. So, napakalinaw naman na sinabi, kung babalikan ninyo, sa Roma 12:17 to 19, na huwag tayong gumanti ng masama laban sa mga gumawa ng masama laban sa atin. So, napakalinaw lang naman nun na kaibiganin natin, ipagdasal natin, o tulungan natin kung ano man yung kanyang ano man yung kanyang pangangailangan. Marahil na meron siyang kinakaharap na mga suliranin, kaya niya nagawa yung mga bagay niya. At dahil doon, dahil pinakita natin siya na mabuti, may isip niya na mali yung ginawa niya dahil mula doon sa mga ginawa niyang masama laban sa iyo, patuloy mo pinapakita na mabuti ka pa rin sa kanya sa kabila ng mga hindi niya magandang nasabi, mga nagawa laban sa atin. May hiya na siya. Bandang huli, hihingi na lang siya ng tawad sa mga nagawa niya laban sa atin, dahil alam niya na nagkamali siya at alam niyang hindi niya dapat ginawa yung mga bagay na yun. So, patuloy natin wait ha. So, patuloy natin. Mateo, mari bang ano yan lahat, buklatin ng aklat ng Mateo chapter 5 verse 38 to 42. So, basahin lang natin, mabilisan na lang. Ngunit verse 38, sorry. Narinig ninyo na sinabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa sa kanang pisngi, sabi dito, iharap mo pa ang kaliwa. So, kung ihabla ka ng sinuman at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo na ito ng 2 kilometro. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ituloy na natin. Sa 43, narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, sa 44, sabi doon, sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati rin sa mga masasama. At hindi lang ang matutuwid ang nabibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga naniningil ng buwis na itinuturing na masama? At kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginagawa ninyo na nakahihigit sa iba?
Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga taong kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. So, kita natin, maulit-ulit na sinasabi sa kasulatan na huwag tayong gumanti kung ano man ang mga bagay na nagawa ng ibang tao laban sa atin. Kung nakarinig man tayo ng masasakit na salita laban sa ibang tao, or gumawa sila ng hindi maganda laban sa atin, tiisin na lang natin at magpatawad at huwag gumanti. Yun ang paulit-ulit na paalala sa atin ng Panginoong Jesucristo na ipagpaubaya natin ang lahat ng nangyayari sa Kanya upang siya na ang bahalang magbigay ng solusyon sa lahat ng mga suliranin natin kinakaharap. Napakahirap man, pero hindi natin dapat ilagay ang lahat ng bagay sa ating mga kamay. Kung ilagay natin sa ating mga kamay ang paghihiganti, ano pa mangyayari sa atin at ano na lang ang mga magiging resulta ng ating mga maling desisyon dahil lamang sa pagsunod sa ating nararamdaman. Kung tayo ay magdidesisyon ng hindi maganda ang ating pakiramdam at tayo ay may sama ng loob, hindi magiging maganda ang resulta at maaaring magresulta ito sa kapahamakan ng ating sarili at maging ng ating mga mahal sa buhay. Kaya tama lamang na tayo ay sumunod sa mabuting salita ng Panginoon upang tayo ay maligtas at hindi tayo mapahamak, hindi tayo makagawa ng isang pagkakamali na maaaring maglagay sa atin sa hindi magandang sitwasyon. So marami tayo nakikita sa mga social media at saka sa mga balita na dahil sa alitan, naggantihan at nauwi sa pamamaril, bandang huli nagsisisi sila dahil hindi nila dapat ginawa yun. Kaya marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon dahil sa mga turo na ibinibigay niya sa atin upang tayo ay patuloy na mamuhay na matuwid at walang kahit sino man tinatapakan na tao. So, yun ang sinabi niya. Napakahirap na magtiis at magpaubaya. Sinabi nga na pag sinampal ka sa kanan, iharap mo pa yung kaliwa. Aba, napakahirap naman nun. Diba? Hindi parang para sa atin, parang hindi na dapat mangyari yun. Pero yun ang nakasulat eh. Hindi na natin dapat na palakihin pa yung mga issue na dapat naayos na lang sa level nating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi na dapat lumalabas ito sa level na maririnig pa ng mga hindi mananampalataya. Nariyan ang pastor at pastora na handang makinig sa mga suliranin o problema. Bakit pa kailangan natin iparating ito sa mga hindi mananampalataya? Lalo na sa mga chismoso-chismosa na ginagawang katatawanan yung mga issue na naririnig nila at hindi sila mabubuhay sa isang araw na wala silang pagkukwentuhan ng mga ganung issue, no? Kung ano man yung mga issue na dapat i-raise natin sa mga nararapat lamang na nakikinig para mabigyan ng solusyon ng mga bawat suliranin. So, yun, iisa lamang ang
ang ibig iparating ng ating narinig na salita at nating nabasa sa banal na aklat, na magmahalan at huwag tayong gumanti. Wala tayong karapatang gumanti sa mga taong nakagawa ng mga hindi magagandang bagay laban sa atin. Pagkus mahalin natin sila o intindihin natin sila, mahirap man sa kalooban, sa totoo lang napakahirap na ikaw ay magpatawad o magtiis o hayaan mo na lamang yung mga taong minsang gumawa ng hindi maganda laban sa'yo, pero hindi kasi nakasulat na nakasulat sa banal na aklat o banal na Biblia ang mga salita ng Panginoon na nagbibigay utos sa atin na dapat sundin natin. Sino ba naman sa atin yung gusto na hayaan na lang natin yan? Diba? Pero hindi. Dapat nga ipagpanalangin pa natin sila na sana maging successful pa siya. Sana ang pamilya niya mas lumago pa. Sana si ganito hipuin ng Panginoon ng kanyang puso upang magbago ang kanyang ugali. Di ba? Sana pagdasal mo na Panginoon, sana tulungan mo siya na makabili ng kanyang mga pangangailangan sa pang-araw-araw para patuloy siya makapamuhay. Diba? Imbes na i-curse natin siya, isumpa natin siya. Diba? Hindi na natin siya dapat na isumpa pa. Diba? Ipagpasa Diyos na lang natin lahat ng mga bagay na narinig natin o ginawa nila sa atin. Diba? Nasaksak ka. Paano nga yun? Pag magmasaksak ka. Alam naman natin, saksakin din natin siya. Pero dahil tayo ay mga Kristiyano, mahirap man, pero dapat magpatawad, magtiis, at ipagpasa Diyos ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban na hindi tayo ma-stress, ma-depress sa mga nangyayari sa ating mga buhay na bakit ko naranasan ito, bakit yan. Gusto ko siyang gantihan pero hindi na dapat. No? Kasi iniligtas na tayo ng Panginoong Hesukristo. Nilinis na niya lahat ng ating mga kasalanan. Kaya wala nang reason para sa atin na gumawa din ng masama laban sa iba. Hayaan nating Diyos ang gumawa ng paraan upang ipakita niya sa taong yun kung ano man yung mga bagay na maling ginawa niya. Siya mismo, ang Panginoong Jesucristo mismo ang magpa-experience sa kanya kung ano man yun. Pero hindi na dapat tayo ang gumawa ng mga bagay na yun. Hindi na natin dapat ilagay sa ating mga kamay ang batas. At pakita natin na may makagawa man sa atin ng hindi maganda, pakita natin yung kabutihan natin. Sinabi nga hayaan mong kumain. Ako, sinapak ka na nga hayaan mo pang kumain. Pero wala, kailangan mo siya hayaan kumain. Kung ayaw niya kumain, that's not your problem. It's not your problem anymore. At least pinakita mo sa kanya yung pagsisidhi na maayos ang isang bagay. Pero kung ayaw niya, bakit? At least sinubukan mo. Kung inisip niya, naku, baka lasunin mo, katayin mo, kaya mo pinapapasok sa bahay mo para kumain.
It's not up to you. Bahala na siya doon. Kung ano man yung iniisip niya, siya na lang yun. At least ikaw, nagpakita ka ng sinseridad na ikaw ay ayaw mo ng gulo. Siya ay yung pinapatawad na bagamat nakagawa siya na hindi maganda sa'yo. Tingnan mo, sabi dito sa aklat na binasa natin, mahihiya na siya. May isip niya, mafe-feel niya na yon na bakit ko siya nagawa ng ganitong bagay. Napakabait naman niya. Di ko pala dapat siya ginawa ng hindi maganda. So, di ba? Kung ano man yung pinapagawa sa iyo, mas higitan mo pa. Kaya nga sinasabi dun sa 41, kung sa pilitang ipapapasan sa iyo ng isang sundalo, ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo na ito ng 2 kilometro. So, dodoblihan mo talagang pupush mo talaga na higitan pa. No? So, yun ang mangyayari talaga. Ito pa nga, sabi sa 42, bigyan mo ang nangihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nangihiram sa iyo. Naku po, hindi naman nagbabayad ng utang yan eh. Paano tayo papautang dyan? Hindi naman nagbabayad ng utang yan. Pahiram mo pera. Kung hindi siya magbayad, hayaan mo na. Pero for the second time, mahihiya na siya. Nahihiram sa huli kasi bakit? Baka siya nagbabayad ng una niya utang para siya utang ulit sa iyo. Di ba yung mga at least pinagbigyan mo siya. Kaya mo Panginoon na ayaan na natin ang Panginoon na magsabi sa bayad ka naman ng utang mo. Diba? Ayaan natin Panginoon nang mag-bless sa kanya para makapagbayad siya ng utang sa iyo. Sabi na iba. Ay so, ako po, ang dami ng utang sa akin yan. At least nagbigay ka. At least pinahiram mo ng pera. Diba? Basta sa pangangailangan lang niya. Ngayon, kung hindi niya bayaran, okay lang. Bakit? Diba? Yan natin, Panginoon. Pagpasa Diyos na lang natin, Panginoon, na paramdam sa kanya, bayad ka naman kasi kailangan ni brother ganito, sister ganito yung pera. Pwede mo naman. Kasi pag pinagdasal natin siya, pagpapalain siya ng Panginoon na magkaroon pa siya ng extra income o ng pera para nasa gayon makabayad siya. May isip niya yun na kailangan ko na magbayad, may pera na ako, may sobra pa akong pera na matitira. Ito para na to kay brother na nahiraman ko ng ganito. Kailangan, walang problema, di ba? Mahirap din, pero sa totoo lang, it's really a challenge to, forgive and forget those people who made some yung gumawa ng hindi maganda, bad things against us. Kailangan natin suklihan to ng mas magandang pakikitungo. Bandang huli, magiging magkaibigan na pala kayo kasi, di ba? May isip niya, mabait pala si brother ganito. Dapat hindi ko pala, Bandang huli yun, kung di pa siya Kristiyano, magiging Kristiyano siya. Kasi may isip niya kailangan ko magbago. Diba? Sino ba tayo para humatol sa isang tao? Sino lang ba naman tayo? Bayaan natin ng Diyos ang humatol sa kanila. Bandang huli, meron din naman suklian para sa atin na papakita ng Panginoon na di ba? Nabibless sila, nabibless tayo. Dahil alam ng Panginoon na hindi tayo nanapak ng tao. Yun naman ang napaka-importante nun. Hindi na bali tayo ang tapakan basta hindi lang tayo ang mangunang tumapak sa tao. Dapat talaga hindi ating gagawin yung bilang Kristiyano. No? So yun na nga.
Isa pa, sabi pa dito, inulit-ulit pa nga sa 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Diba? So, kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. So, gagantimpalaan din pala tayo ng Panginoong Jesucristo sa paggawa ng mga bagay na ito. Mga bagay na kanyang sinasabi. So, diba? So, sinabi nga dito na hindi lamang niya pinamamalas ang balik tayo dito. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang nabibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis na tinuturing na masama? At kung ang binabati lang ninyo ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo na nakakahigit sa iba? Hindi ba't gagawin rin niya ng mga hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong Ama na nasa langit. So, yun. So, makikita natin na hindi lamang nagpapamalas ang kabutihan ng Panginoong Hesukristo sa mga mabubuti, kundi sa mga taong ano ba ang term na ginamit na dito? Pati na rin sa mga masasama. So, kita ninyo yung pagkakapantay ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. So, paano pa natin bilang Kristiyano, paano pa natin makukuha ang isang loob ng isang masama kung tayo ay magiging masama din laban sa kanya? Walang humpay na paggagantihan ang mangyayari sapagkat gumawa siya ng masama sa iyo, gagantihan mo din siya ng masama. Siyempre yung isang yon ay patuloy na gaganti laban sa iyo. Hanggang sa mas lumaki na ng lumaki ang isang problema. So kaya nga sinasabi dito na pakitaan natin ng mas mabuti ang lahat ng mga nakagawa ng masama laban sa atin. Balang araw makikita nila na nagkamali sila, ma-feel nila at mahihiya sila, hindi na sila makakatingin sa inyong mga mata, direkta sa inyong mga mata dahil alam nilang nakagawa sila ng hindi maganda sa hindi dapat katulad sa taong hindi dapat nila ginawa ng masama. So yun ang term nun. So dami naman yan, hindi naman natin dapat na lumayo. Dami naman natin naririnig na kwentong mga ganyan, lalo sa social media. Tulfo lang, ang dami na sa yung mga nangyari na patayan ng mga nakaraan dahil sa mga alitan. Tingnan mo, dalawang pulis, di ba? Former police officer na namaril dahil sa alitan. Nasaan na sila ngayon? Nakulong na sila. Inuusig sila ng mga tao. Walang ni isang kumakampi sa kanila dahil alam ng mga tao na mali yung kanilang mga ginawa. So, mapalad tayo mga Kristiyano sapagkat mayroon tayong Panginoong Hesukristo na gumagabay sa atin at patuloy na nangangaral sa atin sa pamamagitan ng banal na Biblia at tayo patuloy na nililigtas sa masasama. Marapat lamang na ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat ginagawa niya ang lahat
upang tayo ay maligtas. Patuloy na maging malakas sa pagharap sa hamon ng buhay, pagiging malusog natin. So lahat na. Kaya sino ba tayo para hindi magpatawad? Mahirap man na patawarin natin yung mga taong hindi gumawa ng masama laban sa atin, pero kailangan natin silang patawarin. Pero kung tungkol naman sa mga issue na mga alitan, hindi na dapat to nakakalabas kung kanino man. Pagkos isang guni natin ito sa mga nararapat na mga tao, katulad ng mga pastora na handang makinig at magbigay ng solusyon sa mga problema o suliranin ng mga bawat miyembro ng simbahan, ng church, sa mga mananampalataya. Hindi yung kung kani-kanino pa natin dadalhin. Bandang huli kumalat na at naging tawag nito naging katatawanan na dahil kumalat na, naging chismis na, naging nagdagdagan na ng mga kwento na hindi naman dapat, 'di ba? Kaya yun ang dapat nating isa-isip. So, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa mga aral, turo na inyo binibigay sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat patuloy nyo kaming ginagabayan sa pang-araw-araw naming pamumuhay upang kami patuloy na maligtas at mabigyan ng sapat na kaalaman upang kami ay makaiwas sa mga bagay na hindi namin dapat gawin. Panginoon, maraming salamat sapagkat tinutulungan ninyo kami na maging malakas sa pagharap sa hamon ng buhay. Bagamat kami yung maharap sa lahat ng maraming suliranin, pero patuloy pa rin kami nagiging matatag sapagkat alam namin nariyan ho kayo para bigyan kami ng pag-asa na malalagpasan namin ang lahat ng mga suliranin na aming kinakaharap. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat patuloy ninyong nililigtas ang aming mga pamilya na nasa Pilipinas. Malayo man sila sa amin, Panginoon, pero patuloy nyo kaming binibigyan ng assurance na ang lahat ay nasa mabuting sitwasyon, Panginoon. Bagamat kaming lahat ay humaharap sa matinding pagsubok dahil sa pandemya, kami patuloy na nakakapag-urit, nagsasamba para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy nyo kaming binibigyan ng sapat na kaalaman upang masolusyonan at makagawa ng paraan upang kami ay patuloy na makatindig at makagawa ng solusyon sa lahat ng mga problema na aming kinakaharap. Panginoon, patuloy ninyong iligtas ang aming mga pamilya, aming mga anak, aming mga asawa, aming mga magulang na nasa ibang dako ng mundo. Panginoon, tulungan na kami na tanggapin at tiisin ang lahat ng mga bagay na nararanasan namin. Kahit pa may mga marinig kami na hindi magagandang salita laban sa amin o mga bagay na ginawa ng ibang tao laban sa amin na hindi magaganda, tulungan niyo kami, Panginoon, na ipamulat sa amin na magtiis at magpatawad
at aming mahalin ang mga taong hindi gumagawa ng maganda laban sa amin. Panginoon, napakahirap pero aming pinagpapasalamat ang inyong mga salita, ang mga mabubuting salita ninyo para sa amin, mga Kristiyano. Panginoon, tulungan ninyo ang bawat isa na miyembro ng DFC Dubai na patuloy silang makapagsilbi sa ngalan ng inyong mabuting ginawa para sa aming lahat. Kung ano man yung mga bagay na dapat ay ayusin na lamang sa mga level ng mga miyembro, ay sana hindi na ito lumabas pa o magkaroon pa ng mas malaking issue. Panginoon, pamulat mo sa amin lahat na nariyan ka na handang tumulong sa amin, Panginoon. Na nariyan ka upang bigyan solusyon ng lahat ng mga problema o suliranin na aming kinakaharap. At maraming salamat sa buhay na inyong binigay para sa amin lahat. At marapat lamang na aming ibalik ang pasasalamat at pagpuri sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat. So, magandang umaga uli sa lahat ng mga nakikinig na miyembro ng DFC